Sabi nila, pag hindi nakuha yung kanilang demand, yung kanilang panawagan, lalo na sa impeachment, masusundan pa ng mas malaki yung kanilang pagtitipon. Yan ang tinatawag na pag wala ka naririnig, the lull before the storm. Yes, Attorney Sal, sabi mo doon sa panawagan nating Vice Presidente na maging matalino ang mga botante sa pagpili ngayong pong eleksyon. O, tama siya doon. Ang problema lang doon, alam mo, when you call on the intelligence of the voters, you have to consider also na meron bang kakayanan talino. Yan ang palagi natin sinasabi. Walang problema sa mga panawagan na ganyan. Tama ang sinasabi ni Vice Presidente Sara na maging mapanuri, di ba? Palagi kong sinasabi rito. Hindi pa pwede mga straight voting ng magkabilang partido. Kailangan, kahit na in-endorse yan, kahit love natin, di ba, mga taga-Marcos, love nila si Marcos. Kahit pa i-endorse ni Marcos yan, tingnan nyo kung karapat dapat yan o hindi. Pag in-endorse din ng ating Presidente Duterte, tingnan nyo rin kung karapat dapat. Hindi ako naniniwala sa gano'n. Kailangan mapanuri ka, maging matalino ka. The only problema dyan, yun na nga yung palagi ko pong inuulit, na ang mas marami ang mga botante natin na kulang sa edukasyon. Madali sabi, kulang sa talino. Kasi nga, hindi sila nabigyan ng mga equipment, sandata para yung kanilang utak gumaling at maging mapanuri. O yan ang problema. Tapos binawasan pa yung budget, Attorney Sal, ng DepEd by the billions. Wala na nga tayo mga eskwelahan. Kulang na nga. Tinanggal mo pa na pupuntuhan. May problema talaga eh. Tsaka, Attorney Sal, mayroon ding pahayag si VP Sara sa mga botante na huwag na nating pagbigyan ng Makabayan Block. Hindi siya nagbago mula noon hanggang ngayon. Talagang hardliner siya sa mga kaliwa. Ako, di ba, even go beyond that. Hindi lang, huwag butuhan. Abolish na natin yung party list. Diyan lang, alam nyo, diyan lang nananalo itong mga komunista, rebelde, teroristang ito eh. Pag sila'y tumakbo sa distrito, wala. Hindi sila mananalo. Ito lang ang nagiging daan para sila'y magkaroon ng kapangyarihan dyan sa Kongreso. Samantala, Attorney, sa isang survey, hati pala ang mga Pilipino attorney sa usapin sa impeachment. Sabi dito sa isang survey ng WR numero, 33.3% ng mga Pinoy suportado impeachment. Pero mas matindi, mas malaki ang ayaw, 46.7%. Ang ayaw ng impeachment kay VP Sara Duterte. Survey nito, Attorney Sala, ano po masasabi mo, sir? Dalawang survey na pinadala sa akin kagabi ng isang reporter eh. Yung isa, yun nga yung sinasabi mo. Pero yung isa, 50% ang ayaw. O yan ang problema. Mas malaki yung ano, ayaw ma-impeach ayaw na impeachment. Dito namang isa, malaki. Yun nga yun ang problema. Hindi na natin malaman. Ano ba? Totoo. Pero kung ako, tatanungin nyo, ang tinitingnan ko palagi yung naging rally sa Luneta at saka doon sa Davao, Iloilo, Cebu, Bacolod, Pagadian. Yun ang tinitingnan ko. Na napakalaki. Mahigit 2 milyon, hindi lang dalawa halos 3 kasi 1.8 plus another 1 million dun sa 4 na plus. O hindi ba halos 3 milyon ang kontra. At yun hayaga na lumalabas. Ito, tinatanong mo lang mga ilang ba respondents yan. Sinabi mo kung ilang respondents, baka 100 lang yan o 50. Napunta pa doon sa mga kontra kay Inday, di talo na. 1,814 respondents. Saan galing yan? Saan yung galing yung 1,000 na yan? Dapat talaga, pag nagbibigay ka ng mga survey results, sasabihin mo, saan bang lugar yan? Saan? Quezon City, Maynila, Laguna, Rizal, Batangas, para malaman natin. Baka naman sa isang lugar lang yan. Tapos teritoryo pa ng mga kontra. Ito yung twist, Attorney Sal. Batay sa survey, yung mga kontra sa impeachment, pinakamalakas ay sa Mindanao. 65.6 respondents ang binabasura yung hakbang. While sa Luzon at sa labas sa Metro Manila had the most evenly split opinions with 38.5% against impeachment and 38.8% in favor. Medyo tabla sa Luzon and outside Metro Manila. Sa Metro Manila naman, Attorney, 40.1% ang opposed sa impeachment. Pero mas marami ang pabor
48.1% ang may approve sa kanila yung impeachment proceedings. Sa Mindanao, malakas. Malakas. Naayaw. Naayaw. Diba? Sa Visayas, medyo tabla. Oo, medyo tabla. Tapos dito, konti. O, di panalo pa rin ang panalo ang ayaw. O, di ba? Samantala, sa pagbisita ni VP Sara sa Cebu City kahapon, kitang-kita, attorney, ang mainit na pagtanggap sa kanya ng publiko sa kabila ito ng kaliwat kanang akusasyon na binabato sa kanya. Patunay dito, ba ito, Attorney Sal, na kahit papaano mulat ang taong bayan sa mga nangyayari ngayon sa usapin ng politika sa bansa? Well-informed ang mga Pilipino. Ang unang-una, si Inday Sara talaga, kahit saan pumunta yan. Dahil nagkaroon na siya ng brand. Kung baga sa damit, naging naging Louis Vuitton, naging Hermes, kilala Kaya tumatak na kasi nga yung siya naging vice mayor, naging vice presidente, iba. Talagang matapat siya sa trabaho. Kaya love talaga siya ng tao. Anak pa siya ng isang love din ng tao, di doble-doble na. Kaya kahit saan pumunta yan, kahit anong gawin nyo dyan, durugin nyo man yan, lalong napapamahal sa taong bayan niya. Pareho ng ginawa nyo kay Pastor Kibuloy. Inapi nyo ng inapi. Ngayon, dumadami ngayon ang kanyang mga taga-suporta. Lagot kayo. Attorney Sal, maraming mga church organizations buong Pilipinas, ang maraming nag-i-invite kay Pastor na mag-speak sa kanilang mga simbahan, sa kanilang mga anniversary, sa kanilang church gatherings, sir. Ako, agree ako dyan kasi mismong mga ibang kaibigan kong obispo sinasabi sa akin yan. Ng mga iba-ibang... Tsaka sumama sila doon sa yung sa Iglesia ni Cristo. Maraming sumama mga Christian organizations doon. Yan ang hindi alam ng gobyerno. Pero palagay ko alam. Yun ba sinasabi ko rito, natakot talaga sila. Nayanig sila kaya nga hindi matuloy-tuloy yung impeachment Di ba pagkatapos sa Saloneta na rally, attorney, ang nag-resign lang si former APRO chair Zaldico. Hindi na nasundan. Di ba? Iba yung demand ng mga organizers noon. Di ba marami rin nagre-resign ngayon, di ba? Chavez, resign. Sino ba? Bautista, nag-resign. Ngayon, ibabalasa naman daw marami. For all we know, baka nakikita na nila. Baka tayo madami dyan. Alis na tayo rito. Sinking ship, parang gano'n. Oo, gano'n yan. Attorney, anong sabi ng mga organizers ng rally sa Luneta? May follow-up ba sila? Kasi di ba, sabi nila, pag hindi nakuha yung kanilang demand, yung kanilang panawagan, lalo na sa impeachment, masusundan pa ng mas malaki yung kanilang pagtitipon. Yan ang tinatawag na pag wala ka naririnig, the lull before the storm.